Tama yung punto mo doon na Kong Roman, ano, ang problema dito sa sinasabing mental health ng mga kabataan ngayon, hindi pwede nating iasa sa paaralan, sa gobyerno. 90% ako naniniwala dapat ay sa tahanan nagmumula. O unang-una sa mga magulang kasi dapat intindihin nila yung kalagayan ng kanilang mga anak. Kausapin, halimbawa, sabi mo nga, pagdating o kaya kumustahin, ano ba ang nangyayari sa kanilang mga mag-aaral ngayon. Pero dahil sabi mo nga, noong unang panahon, nanay, nasa bahay lang, di ba, Kong Roman? So nakatutok ito sa kanyang mga anak. Ngayon, sa hirap ng buhay, dalawa na ang mga magulang ang nagtatrabaho. Pero hindi yan, kumbaga, ay dahilan para mapabayaan natin o hindi natin mamonitor yung sitwasyon, kalagayan ng ating mga anak, lalo na sa mga paaralan. Sabi mo nga, mas mahaba yung oras na kanilang ginugugol doon sa buong maghapon. So ikaw ay naniniwala, Kong Roman, sabi mo nga marami na tayong batas, mental health, mental wellness act, anti-bullying, pero gusto mo ba panawagan din ng ilang mga kasamahan na repasuhin din kung ito'y napapatupad ng mabuti ng mga concerned institution, lalo na yung mga paaralan ho natin? Yes, tama po yun. In fact, meron kaming oversight function. At sa totoo, Milky, kaya naman alam ko rin na ginagawa naman ng DepEd ang lahat para makuha nila yung makapag-hire ng mga guidance counselors, ng school counselor associates. Kasi ay nag-ino-oversight naman po namin, tinatanong namin kamusta na yung pag-implement. Kasi hindi naman nawawala, sa totoo naman, pero itong nangyari sa Tacloban, talagang nagulat rin tayong lahat. Very un-Filipino yung sa kultura natin. Pero even before this, marami naman, kahit dekada na siguro, ang dami namang reports talaga, di ba, na nangyayari yung bullying. Kaya talagang tinitingnan natin ito. In fact, isang rekomendasyon ng EDCOM 2, naalala ko lang, ay tanggalin na yung zero anti-bullying reports doon sa mga reports ng mga paaralan para sa kanilang performance. Kasi dati po may ganyan eh. Dati po merong mga pagka yung paaralan ay walang report ng bullying, ay medyo magkakaroon ata siya ng performance rating na mas maganda. Pero ayaw po natin yon kasi sa totoo, marami naman talagang balita. Kaya dapat po hindi ito maging batayan para masabi kung nagpo-perform ba ang school o hindi.